Ay papaano? Ay di aray. Ito na naman tayo. At ako nga ho pala ngayong umaga ay mag-aabono ng aking tinanim na talong. Dahil mayayabang na ho mga sanga sa dahon. Di aray. Dahil may isa linggo na nang huli tayong nag-abono kaya mag-aabono ulit tayo para mas gumanda yung talong para dumami ang bunga. Nakukuha na ko na naman nun ng bunga, di pa isa-isa sa isang puno, isang piraso, minsan dalawa. Kaya kailangan abunuhan ulit. Importante kasi yung laging may abuno ang talong. Pag laging may abuno, di laging maganda. Di yan ang ating patutubigan natin. Yan yung gamit kong siya ay tubig bukal ho. Yan ang amin nung pinagkukuhanan ng aming gamitin tubig. Minsan no, pati ho inumin, dyan na namin kinukuha. Ang laking bagay ho ng aming tubig bukal na yan. Alli ho yan. Walang ubos. Kahit to tag-init, hindi ho namamatay yan. Yan o, aking hinalo na para matunaw yung inilagay kong abono. Para hindi buo-buo pag ating mamayang inilagay sa puno ng talong. Yan ay pupunuin ko lang yung saktuhan. Yan naman itong hose na ito. Ayaw tumino. Yun eh, panggatong ko eh. Kagano wala din pandikit eh. Yan o, tahaluin nyo lang ng ganyan. Hanggang sa matunaw yung abono. At pag yan ay puting-puti na ang kulay ng tubig, ay pwede na ho yan. Tunaw na ho yan. Di nung natapos ko nang mapuno aring tab, di ano, inalo-halo ko na lang hanggang sa matunaw na yung ating abono. Ayan naman eh, pwede na. Pati pwede na rin ho tayong mag-abono. Dahil medyo mainit-init na ho, ay kailangan ating mabunuhan agad. Baka pag mainit na talaga ang araw ay baka malanta ang puno dahil sa abono. Di yan at aking uumpisa na ho. Kukuhan ko lang yung aking taro na gagamitin. Di yan ho, nakaready na rin. Dahil mas malalaki na ho aring talong kong aring nasa bandang unahan, siya ko na ho aking uunahin na abunuhan. At yan nga ho, kinukuha ko lang ho yung aking pantakal para pare-parehas ho takal ng ibubuhos na abono puno ng talong. Yan naman eh, di baling mapasobra ng kaunti dahil medyo magugulang-gulang na naman din ho ang puno ng talong, saka hindi na malalantayan. Ang gawa ko ho diyan, pagka nakita ko ang puno na madaming dahon sa pababa at may mga suloy-suloy, akin hong pinuputol na, tinatanggal ko na para mas gumanda pa ho yung talong, para magaganda rin yung bunga. Yan pala ang pagdidilig kong yan, tudling-tudling, dahil kahirap pagka di mo ginanon. Minsan nalilisanan mo na yung mga hindi pa naabunuhan, kaya mas maganda yung tudling-tudling kong mag-abono para lahat nalalagyan. Kasi pag nalisanan mo ng isang puno, sayang, hindi na maabunuhan. Maganda ko kung iyan ay pagkabuno ko yan, bago kinabukasan mauulan, yun, pwede. Mas maganda. Pero yung ibang yan, bago ko inabunuhan, akin muna akong dinilig. Dahil siguro mga 3 araw nung sobrang init din sa amin.
Kaya kailangan madilig muna ang puno. Ay, dyan niya ako sa parting yan nalito na agad ako kung alin yung mga nabunuhan ko na. Dahil yung pagkakatanim ko niyan, kung inyo mapapansin, medyo dikit-dikit na ho. Hindi ko na ho nalitingan para tuwid. Kaya ho nagkaganyan na. Tapos biglang yumabong na ganyan. Hindi ko akalain gaganda ng ganyan ng talong eh. First time magtanim. Pero okay lang naman ho, malagay mamunga. Pero pag hindi namunga, sayang. Sayang ang ating pagod. Pero yan ho nakuha ko na siguro mga nasa 5 kilo. Paunang bunga. Ang ginawa ko naman ho doon, dinala ko sa bayan. Bininta ko sa palengke. By 5 kilo nakadali din ako doon ng kulang-kulang 400. Tingnan nyo yung unang puti pa lang. Hindi ko pa lahat yan naputihan. Sana nga tumama sa presyo para makabawi-bawi tayo sa ibinili ng mga gamot at saka abono. Hindi ayos pag nakabawi. Inaano ko lang sa talong na ito, pag garni mag-aabono ay tsingkaran ho kakatay. Ay dyan nakalimutan ko na magsuot ng jacket at magbuta. Ay siguradong kinama na ipangangati ko din eh. Ay wala, nakapag-abono na eh. Di tinuluyan ko na. Mangantay na akong mangangati. Sayang nga ang ibang puno, namamatay lang. Dahil sa mga guyang pinagbabahayan mo ang ilalim ng lupa. Kaya nalalanta. Wala na. Miski abunuhan ko, wala na siyang di na gumaganda. Hanggat na doon yung guyam. Yan pala yung aking yung talong. May lahok po pala yung mga sili. Siling Taiwan kung tawagin. Na ilang puno. Ayos din naman kung minsan napapanguhanan ko rin pa kalahating kilo. Kaso lang ngayon bumaba ang presyo ng sili. Kaya yan, pag may gustong manguha, nangunguha na lang. Libre sili. Napapakinabangan kahit papano. Yan dinadamay ko na rin sa abono para gumanda rin. Di yun nung natapos ko na ho yung kabila, nung medyo malalaki na ang talong, di na naman ho tayo sa medyo maliliit pa at akin doon yung aabonuhan na rin. Arehoy kaya ako garning maliliit pa, arehoy huling tanim ko na. Dahil ho yung unang punla ko kinulang. Kaya ako nagpahabol ng panibagong punla. Buti nga ho at umabot, edi ari na. Mabilis din ho kalaki. Edi kaya ho mabilis. Akin nung inalagaan na lang din sa abono. Aray pa naman ho, hindi pa ho aray namumunga. Kumbaga babago pa lang ho siya ng namumulaklak. Pero kagaganda naman ho ng talaga ng mga talong na aray. Yung sabi ko din harit aray hindi dapuan ng iba pang maninira. Talagang maninira din ako nasusura na. Ay talaga naman talbos ang dinadali eh. Di balig ako yung dahong yung malalapad. Ay hindi ho. Yung mismong talbos, siya pang pinapasok ng mga uhod. Ay sabi ko kay naman na. Naunahan pa ako mag-pruning eh. Ay talbos ang dinadalay. Ay siya. Ay kung makikita nyo naman ay talagang linis na linis yan.
Kung may makita man kayong damo, di ano, pa-sibol-sibol lang yan na natira. Yun yung alaga ko sa gamas. Dahil napakahirap po na rin pag aray lumaguan damaw, ay hindi ko na ho magagamasan. At sa sobrang taas na ng talong ay makati na lalaw. Dahil yung talong ay mabulo rin. Nako, pag hindi ka nag-jacket, nagsaklob ng muka, inaman at pangangati mo, siguradong pagdating ng gabi at ikitutulog, ay hindi ka makakatulog. 24 hours kang mulat. Kinamo kung ganyan mo kakati ang talong na aray. Kaya kailangan yung pagka garing maliit pa, at kailangan alagaan mo na ng gamas para hindi na umabot na magagamas kay kung kailang malalago na. Saka pati yung paggarning gamas, maalwan no, katulad nito, nag-aabono, hindi tayo mahihirapan. Saka pati yung pagka masukal, baka ang ating matungtungan pa ay ahas, ay tapos tayo dyan. Ay dito pa naman ho sa amin ay talagang napakaraming ahas. Lalo na ho yung kubra. Ay siya ho, ay madami ho din sa amin. Ay buti na nga lang ho, ay walang nakakagat. Ayan nga din ho, mga tao dito sa amin. Hindi ho sila takot sa ahas. Yung ahas ho, ang takot sa kanila. Ay baligtad daw ho din eh. Takot na ho din ang ahas sa tao. Diyan na nga ho, kakunti na naman ho yung aking aabunuhan yan. Akala ko pa nga ho kukulangin yung aking abunaw. Ay sabi ko siya, tapos hindi pa maabunuhan lahat, ay kakaunti na. Ay wari ko naman ho yan ay dadalawang tudling na pataas at tapos na. Ay di sabi ko pa naman, kung may matitira, aabunuhan ko yung mga matatandang puno kong talong na pinagkuhanan ko ng itinanim na aray. At saka yung aking mga ilang punong kalimismis ay aking aabunuhan din. Ay di ngayon ikamahal ho ng bunga ng kalimismis din. Ay isang araw ho ako nagbinta ay para 3 kilo. Aba, ay naka 300 piso rin. Ay 100 naman ho ang kilo sa bayan. Sa palengke. Talaga naman sabi ko kung madami akong tinanim ay siya ay paldo-paldo nga, ay di arin na nga akong madami-dami ko lang na itanim na rin talong na rin. Sabi ko ayos na rin, magaling sa wala ibibinta. Ay arin naman siguro pag arin nagsabay-sabay mamunga rin talong na rin, kahit pa dalawang bandil ay may makukuha tayo. Pati yung panggulay-gulayan din lang at walang maiulam ay madaming makukuha pang ulam. Kadi aring talong ay pag-oray na ilabon at nakapagluto ko ng bagoong na ginataan ay husay na, solve na ang pang-ulam. Saka yung ginataan ng talong ay talagang ayos din. Pero sadya ho sa amin, ang talong ho, nilabaw. Saka ho nilalagyan ng sampalaw, paasay. Ay, talagang quality. Kaya ho rin talong na rin, pag talagang wala mo laging pang ulam, ay malaki ang pakinabang. Yet, aking natapos na ho yan lahat. Adi, okay na. Buti ho't ang ating abono ay sumakto pa. At may natira pang kaunti iyon abono ko na ho sa aking puno ng kalimismet saka doon sa lumang ilang punong talong. Ay di papaano ho, hanggang dito na laang. Ay tingnan nyo naman ho mamaya talagang pawisan na natapos. Ay sige ho, bye bye.